Sa isang tahimik na barangay, habang sumisikat ang araw at naghahanda ang mga bata para sa paaralan, isang lola rin ang naghahanda para sa isang classroom na bago sa kanya. Ako si Elisa Ubayan, tagapan ng Illinois. Sana ako na balo na ako. Sa mga anak, siyang akong mga anak. Pero waray natin na eskwela, nakatapos na anak ko. Si Nanay Elisa ay naging haligi ng tahanan. Sa kabila ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, ay hindi siya sumuko bilang isang ina. Hindi lamang sa kanyang mga anak, kundi pati na rin sa kanyang mga apo. Ang aking bumot sa balay, ako bilang nanay, nag-asikaso sa aking mga anak na nagtatrabaho. Tapos, ang akong liniya na din atendiran, bali ako nalain ako. Hindi kasi siya bayaan sa niya mama. Waray man ibang mag-asikaso sa nila. Ako may hapon. Kaya naman bayan niya balay, ada sa among liyo. Kaso dahil pag oras ng pangaturog, nangunguli kung sila sa irang balay at ito nakaturo. Mag-aga, makarinaliwa, sa kasunod, pagkakon, pamarilo, pagkakaliwa, para makanila pamiditing, habang eskwela sa mga tarabasa. Ang Tarabasa Tutoring Program ay isang proyekto ng DSWD na tumutulong sa mga pamilya at mga estudyanteng kolehiyo na may mababang kita. Sa loob ng 20 araw, ang mga estudyanteng ito ay sinasanay bilang youth development workers upang manguna sa mga nanay-tatay session para sa mga magulang at bilang mga tutor para sa mga batang nahihirapang bumasa sa mga pampublikong paaralan. Sa unang hakbang niya sa silid-aralan, hindi lang siya muling naging estudyante. Naging simbolo siya ng pag-asa. Isang paalala na ang sakripisyo ay hindi kailangang manatiling tahimik. Maaari rin itong magbunga ng panibagong simula. Magiging tawagan naman lahat ng akong anak, ng akong tatay kasi na bata ako na ito na pungay kasi ni kasi maging itatawag sa natin isang nakakagag isang na may ito na nirang-arang ito okay. Kaya ini mga akong anak ay may raman siya libang, may trabaho. Ako ang iya din ko naman kung nagagap pagkasikaso sa nakahirap kung pagkasikaso sa may trabaho. Nakausap din namin si Sir Jonathan Disparo, isang YDW o Youth Development Worker ng Tarabasa na nagsilbing guro sa kanila. Ako nga si Jonathan Disparo from Ministry of Philippines. Adi po ako sa Tarabasa as YDW. Nagtuturo ko sa mga nanay-tatay sessions. Pero since nanay nila po na kami kapatay, is wala tatay. So, mga nanay nila po sila ang kami kapatay. Dito pa katiyo ko yung sino kong tutuluan, kaya wala po sila ng sa first deployment, is mga po sila ng na napansin na puro nanay, just na napayan na kay puro nanay, mga nanay kasi is matabanon, mapagbiro, mga minsan na. So, wala po na nakita na pag first deployment. YDW diba is pampala 20 years old. So, kailangan diya kung saan gap mo kaya hindi mo nakakampanis mga nanay. So, sa pagkito ko sa YDW is limitan ko po na akong paraya, minsan na kaya naman po sa eskwelahan. So far, hindi ko naman po sila tanan magsurat, hindi ko tanan sila magbasa. So wala ko sa ira problema ay dali na sila maibaro nga tanan sila participated. Tumay na kang ipapahimo, gihimo po nila, just na sa ira. Ang mga challenges na siguro is may mga dahilan sila, damog dahilan na mag-absent, na meeting kami, may nakakar, may sinia. Magbalang kakulit po, bang kalain magtutok ka nga kulang, hindi ko na-realize na kalain yung magtutok kulang yung estudyante o kulang ang mga nanay kayo, di kumplito. Kinamusta na rin namin kay Sir Jonathan si Nanay Elisa sa loob ng silid-aralan. Si Nanay Ubayan po is sa first deployment sa introducing our sarili.
is nakita ko po si nanay na buutan po siya ng magiging. Tapos pag sa second day, sa adlaw na pagbukan namin, pag-meeting is nakilala ko na po siya ng mga nanay. Siya po pag may mga kuhan po, pag may mga question or mga motivational activities, siya po na-participate po na ako anak sir, kaya ako man nag-participate po na puto niniyakan. Nagsanit na nakita ko sa iya nga, ma-open po siya na may appeal sa karabasa ng estudyante natin. As an una po is, ano yung mga istorya sa dito, ano yung mga bata is, mga pasal-pasal boys na tapos sa nagtutudyo sa kada lesson namin kaya importante mo na ito ang nasa libro kung ano pagkuhan sa bata, kung paano pag-guide sa kada adlaw po nga pagkukumusta ko sa ira anakon ko giniyakan sa ira nga po assignment ira na po na-apply. For example is dapat ang bata pag siya balay pakainhan ko na kung na-assign ka sira dapat pagkakumusta ang bata tigang sa eskwelahan. Pag-ask ko po sa nasa ira nakakaya ko po sila na opo sir, kumusta ka po namon? Opo sir, nag-ask ko ako ng assignment. Sa hingat na kung sila nimunda ko sa mga bata, hindi kabayan ng bata. So which is na-adapt ko ito nila ang ako mga pinandakan. So nilaro ko sila, may na po mga changes sa nila pag-aalaga sa kabataan. Marami ang nagbago. Paunti-unti, tahimik, pero totoo. At dito sa Tarabasa, nagsisimula ang bagong kwento ng bawat pamilya. About naman siya nga programa sa Tarabasa, talaga, akong lubiwat ang nahibulig sa amon, pinagisan. Dawa na ako nahibaluan, artisan, kung halimbawa sa balila kami, naman naman kami nahibaluan kung sana din sa programa sa Tarabasa, daw pa kami nahibaluan nga mga halimbawa ang pag sa mga bata, pagtrata, kung anong magsirain, kukuha ng mga bata sa maupay nga samuntangan kasi ang among sana talaga problema. May mapuri siya makaintindi sa gintututo sa iya sa iya ma'am. Mapuri ba sumunod sa iya utok ang leksyon. Tapos may mga homework, ito may mga assignment sila. Uli sana sa balay, among ito ba pakyanan? May ada ka ba assignment? May ada, pero bulit itong dahil kung gustong malakat na itong makipag-uyag dito sa niya mga kauyag sa gawas. Uli sana, ito na nangangaw na umananganip ang ako. Kasi kasuhan na nila yung assignment para buwas, may ada ka may papasa sa imam, kasi lang buwas sa imam. Dagugad sa mga kulit, ini nga programa ng isang Tarabasa kay para sini nga bata yan ang medyo sa nakikita ko, medyo maarang-arang naman siya magsurat, mag-ihap sa mga numero, sugat-siton. Kung basa-basa na naging maarang-arang naman siya pangilala sa mga litra. Hindi lamang si Nanay Elisa ang natuto, kundi pati na rin ang kanyang apo at ang mga nagsilbing guro sa kanila. San kampo sa dili paguldak kasi nanay, pero nag-aawak di as a nanay para po maging pangkagitanan. So, tako po siya mabulig ini nga program para sa mga bata at para sa mga nanay. Para sa mga bata po is natutukan focus is pagbasa, which is kailangan may improvement ang mga bata na dili good sila mas nakakapagbasa ba mao gitutukan sa Tarabasa ang mga bata. Sa mga nanay naman is gitutuduan ng mga nanay kung paano gabayan ang mga bata, kung paano nila alagaan, suportahan ang mga bata na naeskwela ngadto. Sa bawat pahinang nabubuklat, sa bawat salitang muling binibigkas, ay may panibagong simula. Para kay Nanay Elisa, ang Tarabasa ay hindi lang isang klase. Ito'y naging daan para muling matuto, at daan para muling maniwala sa sarili. Ang pag-asa ng bayan ay hindi na lamang nasa kabataan. Ito ay nasa sinumang may tapang matuto, kahit kailan at kahit saan. Sa bawat salitang nauunawaan, sa bawat kwentong binubuhay, muling nabubuo ang tiwala, ang pangarap at ang kinabukasan.
Sa pagbasa, may pag-asa. Kaya,